Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy adventure film na tinatawag na The Lord of the Rings, The Return of the King. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Aldrian Narvasa, si Di Gregorio, Jenar Pansica, Rochelin Netriniden from Bacolod City, Michael Abenales, George Aldemar Jr., Michael John Reyes, Edward Jacob Hill, Lola Draquel Amogis, John Mari Torres and Dico family, Cirilo Lanet Jr. from Basak San Nicolas, Kenneth Ashley from Tanza Cavite. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa unang eksena, makikita natin ang isang alaala mula sa maraming taon bago magsimula ang pangunahing kwento. Dalawang batang habat, sina Smeagol at ang kanyang kaibigang si Deagol, ay magkasamang nangangisda sa Gladden Fields malapit sa Ilog Anduan. Biglang nahila si Deagol pababa sa ilog dahil sa isang malakas na huli, at doon niya nadiskubre ang gintong singsing na nakalubog sa putik ng ilog. Nabighani sa kagandahan nito, pinagmasdan niya ito ng mabuti. Agad namang nahumaling si Smeagol sa kagustuhang makuha ang singsing para sa sarili niya, at hiniling kay Deagol na ibigay ito bilang regalo sa kanyang kaarawan. Umuusbong ang galit ni Smeagol nang tumanggi si Deagol. Umabot sa matinding komprontasyon ang kanilang pagtatalo, hanggang sa tuluyang patayin ni Smeagol ang kanyang kaibigan at angkinan ang singsing. Dahil sa ginawa niya, itinakwil siya ng kanyang komunidad at napilitang tumakas sa kagubatan, mag-isa, tanging ang singsing lamang ang kanyang kasama. Unti-unting sinira ng kapangyarihan ng singsing ang kanyang katawan at isipan, pinagbaluktot ang kanyang pagkatao at pinalawig ng dinatural ang kanyang buhay. Sa kanyang pagtatago sa Misty Mountains, ang dating ordinaryong hobbit ay naging isang kaawa-awang nilalang na naninirahan sa kuweba, kilala na ngayon bilang Gollum. Pagkalipas ng daan-daang taon, dalawang batang hobbit ang napiling tagapagdala ng tadhana ng Middle-earth. Papalapit sila ngayon sa madilim na lupain ng Mordor, habang unti-unting lumalapit sa apoy ng Mount Doom kung saan dapat wasakin ang singsing. Samantala, sa kanluran, lampas ng mga bundok, naghahanda naman ang natitirang mga kasamahan ng Fellowship para sa digmaan laban sa puwersa ng Mordor. Kasama ang mga rider ng Rohan, nagtungo sila sa Isengard at muling nagkita-kita kasama sina Merry at Pippin. Sa gitna ng guho, natagpuan nila ang natalong sa lamangkero na si Saruman, na nakakulong sa tuktok ng Orthanc ng mga sinaunang Ents. Pinili ni Gandalf ang awa, naniniwalang wala ng kapangyarihan si Saruman at hindi na siya banta. Sinubukan ni Saruman na impluwensyahan sila gamit ang kanyang tinig, ngunit nabigo siya. Bilang sagisag, sinira ni Gandalf ang kanyang tungkod at pinatalsik siya mula sa hanay ng mga salamangkero. Si Wormtongue, na nanatiling tapat kay Saruman hanggang sa huli, ay bigla na lamang umatake sa galit, ngunit agad siyang panyanan ni Legolas at napatay. Nahulog si Saruman mula sa tore, at trahedyang bumulusok sa isang malaking gulong na may matutulis na spike. Dahil sa kanyang kuryosidad, kinuha ni Pippin ang Seeing Stone na tinatawag na Palantir. Agad itong itinago ni Gandalf sa ilalim ng kanyang kapa. Pagkatapos, nagtungo ang Fellowship sa Edoras, ang kabisera kung saan inihanda ni Haring Theoden ang isang engranding piging sa Golden Hall bilang parangal sa mga bayani ng laban sa Helm's Deep. Si Eowyn ay palihim na sumusulyap kay Aragorn, hindi maitago ang kanyang lumalalim na damdamin. Napansin ito ng hari, ngunit ibinigay ang kanyang basbas kay Aragorn, na napatunayang tapat at matapang na kaalyado sa kanilang tagumpay laban sa matinding kalaban. Sa gitna ng kasiyahan, ipinahayag ni Gandalf ang kanyang mga agam-agam. Palapit na ang oras, at nababahala siyang baka hindi na magtagumpay si Frodo sa misyon. Ngunit pinayapa siya ni Aragorn, naniniwala siyang buhay pa si Frodo at kailangang manalig sa lakas nila. Habang sinusubukang magpahinga ang mga habat, palihim na umalis si Gollum sa mga anino. Nag-uusap siya sa sarili, sa gitna ng banggaan ng kanyang natitirang kabutihan at ng kanyang madilim na panig. Bagaman may bahid pa ng pag-aalinlangan sa pagtataksil, pinatahimik ito ng kanyang Gollum na anyo, na nagpapaalala sa kanya na kung napatay niya si Deagol, kaya niyang pumatay ulit. Balak niyang ipahamak ang mga habat sa kuweba ni Shelob. Kapag napatay na sila, muling mapapasakan niya ang kanyang Precious. Narinig ni Sam ang balak ni Gollum kaya't agad siyang nagalit at inatake ito. Ngunit pumagitna si Frodo at iginiit na kailangan nila si Gollum bilang gabay. Kapag nawala siya, tiyak na maliligaw sila. Napilitan si Sam na umatras. Habang naglalakad palayo si Frodo, lihim na ngumiti si Gollum nang may panlilinlang. Kinagabihan sa Edoras, hindi nakatiis si Pippin at kinuha niya muli ang Palantir habang natutulog si Gandalf. Sa kanyang pagsilip dito, nakita niya ang isang pangitain, ang White Tree ng Minas Tirith na nilalamon ng apoy.
pero ang pagbukas niya ng bato ay agad nakatawag ng pansin ni Sauron. Sumalakay ang isipan ng Dark Lord at pinahirapan si Pippin sa pag-uusisa tungkol sa singsing. Sinubukan ni Aragorn na agawin ang bato, ngunit agad itong tinakpan ni Gandalf. Bagaman nanginginig, nakabawi si Pippin. Kinumpirma ni Gandalf na wala siyang naibunyag tungkol sa misyon ni Frodo. Pero ngayon, akala ni Sauron na si Pippin ang may hawak ng singsing at papunta siya sa Minas Tirith. Dahil dito, napagtanto ni Gandalf na susunod na tatargetin ni Sauron ang lungsod. Kaya't agad siyang nagtungo sa Minas Tirith kasama si Pippin. Habang naghahanda ng lisanin ni Arwen ang Middle-earth para sa Undying Lands, bigla siyang nakakita ng pangitain ng anak niyang si Eldarion na ipapanganak niya kay Aragorn kapag tinanggap nito ang kanyang tadhana bilang hari. Nadiskubre niyang nagsinungaling ang kanyang amang si Elrond tungkol sa hinaharap nila ni Aragorn. Kaya't agad siyang bumalik sa Rivendell at kumbensihin si Elrond na muling ipande ang espada ng mga hari, ang Narsil. Ang sinaunang espada ni Isildur na nawasak sa laban kay Sauron ay ang tunay na pamana ng hari, at maaaring ito ang magbigay pag-asa sa madilim na panahon. Kung nais ni Aragorn na akuan ang kanyang pamana, kailangang ipande muli ang espada. Samantala, si Gandalf at Pippin ay mabilis na tumungo sa White City ng Minas Tirith, na inukit mula sa batong Mendaluan. Doon, nakita ni Pippin ang White Tree. Hinanap nila si Steward Denethor at natagpo ang nagluluksa sa pagkamatay ng anak niyang si Boromir. Bilang parangal, isinumpa ni Pippin ang kanyang katapatan kay Denethor. Ngunit lubog sa dalamhati, napabayan ni Denethor ang paghahanda para sa nalalapit na pag-atake ni Sauron. Ipinahayag ni Denethor kay Gandalf ang kanyang kaalaman sa karapatang maghari ni Aragorn, ngunit tumangging tanggapin ito. Galit na umalis si Gandalf, habang pinagmamasdan nila ang papalapit na madilim na ulap mula sa Mordor, hudyat ng paparating na hukbo. Kinagabihan sa Minas Tirith, habang sinusuot ni Pippin ang kanyang armor, tumayo si Gandalf sa tore at pinagmamasdan ang kalaban. Binalaan niya si Pippin na hindi lang mga orc ang ihinanda ni Sauron, kasama na rin ang mga dambuhalang nilalang at mga bayerang sundalo mula sa malalayong lupain. Higit pa roon, pinalaya na rin ni Sauron ang kanyang pinakakakilakilabot na tagapaglingkod, ang Witch King ng Angmar, pinuno ng Nazgûl, at siyang sumaksak kay Frodo sa Weathertop. Siya ang pinakamalakas sa siyam na ringwraiths at ang kanyang kuta ay nasa Minas Morgul. Sa kabilang banda, sina Frodo, Sam, at Gollum ay papalapit na sa kasuklam-suklam na lungsod ng Minas Morgul. Inakay sila ni Gollum paakyat sa matarik na hagdan ng bangin sa bundok ng Anino. Biglang naakit ang singsing sa kapangyarihan ng lungsod at muntik nang bumigay si Frodo, buti na lang at nahila siya pabalik ni Sam. Isang haligi ng berdeng apoy ang biglang sumabog mula sa lungsod patungo sa langit. Sa Minas Tirith, nakita ni na Gandalf, Pippin, at ng mga sundalong Gondorian ang hudyat ng apoy. Sa Morgul Vale, nawalan ng malay si Frodo habang muling nanahimik ang lungsod. Ngunit biglang narinig ang nakabibinging sigaw ng Witch King habang lumilipad sa kanyang halimaw. Sa kanyang sigaw, nagmarcha ang dambuhalang hukbo ni Sauron sa ilalim ng kanyang pamumuno. Umakyat ang tatlo sa mapanganib na landas ng Cirith Ungol. Binalaan ni Sam si Gollum, kapag sinaktan niya si Frodo, siya'y mawawala sa kanila magpakailanman. Sa Minas Tirith, napagtanto ni Gandalf na gumagalaw na ang mga puwersa ng Mordor. Magsisimula na ang dakilang digmaan. Sa mga guho ng Osgiliath, naghahanda si Faramir at ang kanyang mga tagapagtanggol. Akala nila'y nagkukubli pa ang mga orc sa kabila ng ilog, hindi nila alam na palihim na silang papalapit, sakay ng mga bolza, sa pangunguna ng nakakatakot at deformadong si Gothmog. Habang papalapit ang mga bolza sa dalampasigan, isang sundalo ang nakakita sa kanila pero agad pinatay sa utos ni Gothmog. Napagtanto ni Faramir na isa pala itong bigla ang pag-atake, hindi mula sa hilaga gaya ng inaasahan. Agad niyang inayos ang depensa habang lumalapit ang mga orc. Pagdating ng mga bolze sa baybayin, iniutos ni Gothmog ang paglusob. Pinangunahan ni Faramir ang kontra-atake habang dagsa ang mga orc papasok sa Osgiliath. Matapang lumaban ang mga kawal ng garrison, ngunit agad silang nalampasan sa dami ng kalaban. Habang patuloy ang dating ng mga bolza, sinugod ng mga orc ang tulay at pumasok sa lungsod. Sa Minas Tirith, palihim na sinindihan ni Pippin ang beacon, hudyat ng panawagan ng tulong ng Gondor. Mabilis na naipasa ang mensahe mula sa isang tore patungo sa susunod. Pinanood ito ni Gandalf mula sa pader habang si Denethor ay nagmumakmak sa Edoras. Agad sinabi ni Aragorn kay Theoden, humihingi ng tulong ang Gondor. Matapos ang maikling pag-iisip, nagpahayag si Theoden, tutugan ang Rohan. Magmamarcha ang Rohirrim patungo sa digmaan.
Habang naghahanda, nagpumilit si Eowyn na sumama, sinabing nakita ng mga kalalakihan ang kanilang pinuno kay Aragorn. Sumpang naglingkod si Merry kay Theoden bilang Maria Doc, Esquire ng Rohan. Habang nagkakatipon ang Rohirrim, tinanaw ni Theoden ang watawat ng Rohan sa huling pagkakataon, nararamdaman niyang nalalapit na ang huling labanan. Pinasigla ni Eomer ang mga lalaki upang tuparin ang kanilang panata at ipaglaban ang kanilang Panginoon at bayan. Tumungo silang lahat sa Donherro. Samantala, sa Osgiliath, nilipol at dinurog ng mga orc ang mga tagapagtanggol ng lungsod. Halos hindi nakaligtas si Faramir sa isang bitag ng orc, salamat sa mga palason na tumulong sa kanya. Napagtanto niyang hindi na kayang ipagtanggol ang lungsod, kaya't iniutos niya ang Pag-Athrez. Sa gitna ng Pag-Athrez, tinamaan at pinatay ng malupit na si Gothmog ang kanyang tenyente habang idineklara niyang tapos na ang panahon ng mga tao. Habang tumatawid sa kapatagan sina Faramir at ang kanyang mga tauhan, sinalakay sila ng mga Nazgûl. Isa-isa silang pinapatay, pero dumating sina Gandalf at Pippin sakay ng kabayo mula sa Minas Tirith. Tinaboy nila ang mga wraith gamit ang liwanag mula sa tungkod ni Gandalf. Ligtas na nakarating ang natitirang mga tagapagtanggol sa lungsod. Nang makita si Pippin, isiniwalat ni Faramir na kamakailan lang ay nakita niya sina Frodo at Sam papunta sa Cirith Ungol. Nabahala si Gandalf, ngunit bago pa man siya makapagtanong pa, hinarap na ni Denethor ang kanyang anak sa trono. Hinanapan niya si Faramir ng kasalanan, bakit niya hinayaang mapasakamay ng isang hobbit ang singsing at mapunta ito sa Mordor. Sinabi niyang kung si Boromir iyon, na ibalik sana ang singsing. Ngunit mariing itinugon ni Faramir na maaakit at masisira rin si Boromir ng kapangyarihan. Sa Osgiliath, iniutos ng Witch King sa kanyang hukbo na lipulin ang buong Minas Tirith at lahat ng naninirahan doon. Nangakong siya mismo ang sisire kay Gandalf. Pagkatapos nito, pumasok si Pippin sa serbisyo ni Lord Denethor at isinumpa ang kanyang katapatan. Galit sa pagkabigo ni Faramir, pinilit ni Denethor ang kanyang anak na subukang bawiin ang lungsod, kahit imposibleng misyon ito. Habang umaakyat sa matarik na hagdan ang mga habat, pinaglalaroan ni Gollum ang damdamin ni Frodo, nagkukunwaring maunawain pero palihim na tinatanimang pagtataksil si Sam. Sinabi niyang balang araw ay aagawin ni Sam ang singsing. Paglaon, sinisiri ni Gollum si Sam sa pagkaubos ng kanilang pagkain. Lalong nagduda si Frodo, at sa kanyang pagkalito, pinalayas niya si Sam nang alukan siya nitong dalhin ang singsing. Samantala, pinangunahan ni Faramir ang isang maliit na pangkat ng matatapang na kawal papunta sa kampo ng orc sa labas ng Osgiliath. Habang walang pakialam si Denethor sa panganib ng anak niya, kumakain lamang siya habang pinakakantahan si Pippin. Matapang na sumugod si Faramir at ang kanyang mga tauhan sa mga palaso ng kalaban, isang trahedya ngunit marangal na kamatayan gaya ng inaasahan ni Denethor. Sa Donherro, tinipon ni Theoden ang Rohirrim, ngunit marami sa kanilang mga kaalyado ang hindi dumating. Tiningnan nila ni Aragorn ang 6,000 mandirigma na kanilang nakuha para harapin ang Mordor. Hinimok ni Aragorn ang agarang pag-alis, bawat oras na nawala ay mas pinapahina ang tsansa ng Gondor. Natakot ang mga lalaki sa daan patungong bundok na sinasabing pinamumugaran ng mga multo. Nakakita si Aragorn ng isang espiritu, ngunit bigla rin itong naglaho. Kinagabihan, inihanda ni Eowyn si Merry para sa laban, ngunit nag-alinlangan si Eomer sa kakayahan ng habat. Sinabing ang digmaan ay para sa mga lalaki. Sa kanyang tolda, nagkaroon ng bangungot si Aragorn, nakikita niyang unti-unting nawawala si Arwen habang lumalakas si Sauron. Biglang dumating si Elrond, binalaan siya, babagsak ang Minas Tirith kung walang tulong. Papalapit na rin ang isang Corsair fleet, kailangan nila ng karagdagang puwersa. Sinabi ni Aragorn na wala ng iba pang tauhan. Ngunit ipinaliwanag ni Elrond na tutugan ang mga espiritu ng bundok sa tunay na hari ng Gondor. Ibinigay niya kay Aragorn ang muling pinanday na Andúril upang tanggapin ang kanyang kapalaran. Kasama sina Legolas at Gimli, tinahak ni Aragorn ang landas patungong bundok upang tawagin ang mga patay. Nag-alinlangan ang Rohan sa kanyang tsansa, pero sinabi ni Theoden na kailangan niyang subukan. Malungkot na pinanood ni Eowyn ang kanyang pag-alis, itinalaga siya ng tiyuhin niya bilang pansamantalang pinuno kung siya'y mabaigo. Si Eric, si Legolas, at si Gimli ay pumasok sa kilabot na daanan sa bundok patungo sa taguan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Naalala ni Legolas ang sumpa ni Isildur sa kanila, na hindi sila kailanman magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi sila tumutulong sa Gondor. Samantala, narinig ng mga taga-Rohan ang panawagan at agad silang kumilos. Kasama ang 6,000 sundalo, handa na silang sumabak sa digmaan.
Sa ibang bahagi naman, ang mga hukbo ng Mordor ay nagsimula ng magmarcha papuntang labanan, kasama na rito ang mga troll at mga orc. Sa loob ng kuweba, hinarap ni na Aragorn ang hari ng mga patay. Sinabi ng espiritu na tanging hari ng Gondor lang ang makakautos sa kanila. Ipinakita ni Aragorn ang Andúril, ang espada ng tunay na hari. Nilabanan siya ng hari, ngunit matapang siyang natalo ni Aragorn. Inutusan niya ang mga espiritu na tuparin ang kanilang panata. Tumanggi pa rin ang mga espiritu at biglang naglaho, habang bumabagsak ang kuweba. Agad tumakas ang magkakaibigan at paglabas nila, nakita nila ang Corsair fleet mula sa nasusunog na lungsod. Nawalan ng pag-asa si Aragorn, akala niya'y tapos na ang laban ng Gondor. Ngunit muling lumitaw ang hari ng mga patay, at sa wakas, pumayag silang sumama sa labanan. Nagsimula na ang pagsalakay sa Minas Tirith. 200,000 orc ang umatake, gamit ang mga siege tower at catapult. Dinala pabalik si Faramir, walang malay at tila wala ng buhay. Inakyat siya ng mga gwardya sa citadel. Inakala ni Denethor na patay na rin si Faramir, at dineklara niyang tapos na ang kanilang lahi. Sa labas, nagpapakawala ng malalaking bato si Gothmog gamit ang catapult, na nagdudulot ng matinding takot. Ipinahayag ni Denethor na hindi na niya ipagpapatuloy ang pamumuno, tumangging tanggapin na buhay pa si Faramir. Habang pinagmamasdan ang pagkawasak ng kanyang pader, nawalan na siya ng pag-asa. Bago pa siya makapagtakbo sa duwag na pag-urong, dumating si Gandalf at pinatumba siya gamit ang kanyang tungkod, labis ang pagkasuklam sa kahinaan ni Denethor. Si Gandalf ang pumalit sa pamumuno at muling pinatibay ang depensa ng lungsod. Patuloy ang matinding labanan sa Minas Tirith. Tinipon ni Gandalf ang mga sundalong umatras at tinawag silang palayasin ang masasamang nilalang sa kailaliman. Sa ilalim ng kanyang utos, gumanti ang mga trebuchet ng lungsod, tinatamaan at dinudurog ang mga orc gamit ang mga bato at guho. Bumabagsak ang mga bato sa gitna ng hanay ng kalaban, pero iniutos ni Gothmog sa kanyang mga hukbo na manatiling matatag. Nagsimula ang mabangis na palitan ng mga catapult, parehong panig ay nagkaroon ng malalaking casualty. Lalong tumindi ang labanan nang lumipad mula sa itaas ang Witch King at ang mga Nazgûl. Winawasak ang mga catapult at nagdudulot ng matinding takot. Ang kanilang nakakakilabot na sigaw ay nagpang-inig sa mga tao, kasama na si Pippin, habang lumilipad ang mga wraith sa ibabaw nila. Ipinag-utos ni Gandalf sa mga Gondorian na huwag magpadala sa takot at huwag umatras. Pinalakas niya ang kanilang loob na panatilihin ang kanilang mga posisyon kahit gaano pa kalubha ang sitwasyon. Patuloy na sumusugod ang mga orc sa sunod-sunod na alon ng walang awang pag-atake. Lumaganap ang karahasan sa buong Minas Tirith. Sa Great Gate, ginamit ng mga orc ang pambasag pintuan. Sumama si Pippin kay Gandalf sa pader, ngunit inutusan siya nitong bumalik sa citadel, iniligtas siya mula sa panganib. Mahigpit ang sabi ni Gandalf, ang labanan ay hindi para sa isang habat. Ngunit nang mapatay ni Pippin ang isang orc na umatake, pinuri siya ni Gandalf sa kanyang galing. Matibay ang gate laban sa pambasag, kaya't iniutos ni Gothmog na dalhin ang dambuhalang pambasag na hugis lobo na tinatawag na Grund. Habang nagsisigawan ang mga orc sa pangalan nito, nakita ni Gandalf ang papalapit na Grund at alam niyang mabubutas na ang tarangkahan. Samantala, hinarap ni Aragorn ang mga Corsair. Binalaan niya sila na huwag pumasok sa Gondor. Nang tumanggi silang sumuko, pinalaya niya ang Army of the Dead laban sa kanila. Sa mga lagusan malapit sa Cirith Ungol, iniwan ni Gollum si Frodo sa pugad ni Shelob. Paakyat na bumalik si Sam ngunit napansin niya ang mga mumo na sinadya ni Gollum ihulog. Dahil dito, napagtanto ni Sam na kailangang iligtas niya si Frodo. Sa loob ng mga sapot, nakipaglaban si Frodo kay Shelob, isang dambuhalang gagamba. Gamit ang ilaw ni Galadriel, tumakas siya. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang pinagtaksilan siya ni Gollum. Ngunit muli siyang inatake ni Gollum, na itinapon naman ni Frodo sa bangin. Sa sobrang pagod, bumagsak si Frodo, ngunit naalimpungatan sa pangitain ni Galadriel na humimok sa kanyang magpatuloy. Mag-isa man, itinuloy niya ang kanyang misyon upang wasakin ang singsing. Habang binabagsak ng Grund ang pangunahing tarangkahan, pinangunahan ni Gandalf ang mga Gondorian upang ipagtanggol ang unang antas ng lungsod. Sa itaas, habang unti-unting nawawala sa katinoan, inihahanda na ni Denethor ang sarili para sunugin ng buhay, pati si Faramir. Nang masira na ng Grund ang tarangkahan, biglang sumugod ang mga troll at orc, marahas na inatake at pinatay ang mga sundalo sa unahan. Pinilit ni Gandalf ang mga natitirang kawal na ipagtanggol ang nasusunog na unang antas. Samantala,
Malapit na sa Sirith ungol si Frodo. Muling lumitaw si Shelob, tinusok siya ng kanyang matulis na pakpak at binalot ng sapot. Dumating si Sam at itinaboy si Shelob, gamit ang liwanag ni Eärendil. Sa matinding labanan, nasugatan niya ng husto ang dambuhalang gagamba, kaya't umatras ito. Akala ni Sam ay patay na si Frodo, kaya't napaluha siya. Ngunit biglang kumislap ang kanyang espada, hudyat na may paparating na mga orc. Narinig ni Sam ang mga orc na nagsabing buhay pa si Frodo. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali habang pinapanood kung paanong dinadala ng mga ito si Frodo papunta sa tore. Sa crypt ng Citadel, nabigo si Pippin na pigilan ang kabaliwan ni Denethor. Sa gitna ng nasusunog at sinalakay na lungsod, patuloy ang pakikipaglaban ni Gandalf. Iniutos niyang umatras sila sa ikalawang antas. Natagpuan siya ni Pippin at isiniwalat ang plano ni Denethor. Agad silang nagtungo upang pigilan ito. Hinarap ni Gandalf ang Witch King, ngunit gamit ang madilim na kapangyarihan, sinira nito ang kanyang tungkod. Nakalutang ang Nazgûl sa ibabaw ng napinsalang si Gandalf. Biglang narinig ang tunog ng mga tambuli ng Rohan sa labas ng lungsod. Sa galit, sumigaw ang Witch King at lumipad upang salubungin ang bagong panganib. Dumating na ang Rohirrim sa Pelennor Fields, pinamumunuan ni Theoden. Sinabi ni Éowyn, kailangan ng tapang. Iniutos ni Gothmog ang pagposisyon ng mga pikeman sa harap, mga mamamana sa likod. Pinatibay ni Theoden ang loob ng kanyang hukbo, isang pulang araw ito. Arise! Arise, Riders of Theoden! Rise now! Isang maringal na pagsalakay ang pinamunuan niya. Bumagsak ang mga palaso sa kanila, ngunit hindi napigilan ang Riders of Rohan, sinagasaan nila ang mga orc, tinapakan at dinurog ang mga ito. Sa crypt, napigilan ni Gandalf ang kabaliwan ni Denethor. You may triumph in the field of battle for a day, but against the power that is risen in the east, there is no victory. Initulak ni Pippin si Faramir mula sa Pyra. Nakita ni Denethor na buhay pa ang anak niya, pero hindi na siya napigil. Sinunog pa rin ang sarili at tumalon mula sa tore, natapos ang kanyang buhay sa kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng labanan, sinira ng Rohirrim ang hanay ng mga orc sa matinding lakas. Tila bumabelang na sa kanilang panig ang kapalaran. Ngunit biglang lumitaw ang isang mas malaking banta, isang napakahabang hanay ng mga Oliphaut na sinasakyan ng mga mandirigmang Haradrim. Hindi nag-atubili si Theoden. Tinipon niya ang kanyang hukbo at pinangunahan ang panibagong pagsugod, ngayon ay laban sa dambuhalang mga nilalang. Lumapastangan ang mga Oliphaut, tinapakan at pinatay ang maraming Rohirrim. Mula sa itaas ng mga halimaw, pinakawalan ng mga Haradrim ang mga palaso, lalong pinatindi ang kaguluhan. Sa isang maringal na tagpo, nagawa ni Éomer na patalsikan ang kapitan ng Haradrim mula sa kanyang sinasakyan, na naging sanhi ng pagkawala nito ng kontrol at pagbangga sa isa pang Oliphaut. Pareho silang bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, matapang na nakipaglaban sina Éowyn at Merry, na itamba nila ang isang Oliphaut sa pamamagitan ng pagputol sa mga binti nito. Habang patuloy ang matinding labanan, inutusan ni Theoden ang mga mamamana na ituon ang atake sa isa pang elephant. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nahulog sina Éowyn at Merry mula sa kanilang kabayo nang bumagsak ang halimaw. Sa kanyang pagsubok na palakasin ang loob ng Rohirrim, hinarap ni Theoden ang nakakatakot na Witch King at tinamaan siya ng matindi, halos ikamatay niya. I will kill you if you touch him. Matapang na hinarap ni Éowyn ang Witch King, pinamalas ang pambihirang tapang. Bagamat nadarang siya sa simula, sa tulong ni Merry na biglang umatake, idineklara niyang, I am no man. At inundayan ang fatal na tama na tuluyang nagpabagsak sa Witch King. Samantala, dumating na ang itim na plota ng mga Corsair, ikinagulat ng mga orc. Lumitaw si Aragorn na pinangungunahan ang hukbo ng Army of the Dead, kasama sina Legolas at Gimli. Sumugod sila, pinulbos ang mga orc sa isang iglap. Habang nasa gitna ng labanan, nagbiro sina Legolas at Gimli sa isa't isa, nagbibilangan ng pinapatay, at kahangahangang pinabagsak ni Legolas ang isang mamakil. Habang nilalamon ng Ghost Army ang buong Minas Tirith, isa-isang bumagsak ang mga kalaban na parang mga domino. Sa wakas,
lamang na ang puwersa ng kabutihan. Isang marangal ngunit malubhang sugatan si Theoden ang namatay sa bisig ni Eowyn. Habang tinitingnan ng mga nakaligtas ang bangis ng digmaan, pinalaya ni Aragorn ang Army of the Dead mula sa kanilang panata. Sa gitna ng labanan, desperadong hinanap ni Pippin si Merry at sa huli natagpuan niya ito, sugatan, nakahandusay sa ilalim ng patay na mamakil. Sa isang napakahalagang sandali, matapang na iniligtas ni Sam si Frodo sa gitna ng kaguluhan dulot ng alitan ng mga orc tungkol sa mithril shirt ni Frodo. Sa gulong iyon sa tore, nagtangkang tumakas ang dalawa at nagsimula sa kanilang napakahirap na paglalakbay papuntang Mount Doom. Samantala, sinabi ni Gandalf na napakarami pang mga orc ang nag-aabang sa pagitan nila at Mount Doom. Matalinong nagpayo si Aragorn, gamit ang palantir, tinukso niya si Sauron, pinapalagay na siya ang may hawak ng singsing. Ipinadala niya ang kanyang hukbo sa Blackgate upang harapin ang kaaway. Habang nagmamarcha sila, unti-unting bumukas ang Blackgate, at bumungad ang kakilakilabot na puwersa ni Sauron. Kapwa panig ay naghanda para sa huling salpukan. Ang mga tao ng Middle-earth ay mabilis na pinalibutan, kita ang agwat ng bilang sa kanilang pagitan. Kasabay nito, patuloy na nilalakad ni Frodo at Sam ang nakakapagod na landas paakyat ng Mount Doom. Sa isang tagpo ng tunay na pagkakaibigan, buhat-buhat na ni Sam si Frodo habang pagod na pagod ito. Habang sumasabog na ang labanan sa labas ng Blackgate, inatake ni Gollum si Sam sa gitna ng kaguluhan. Smeagol promised! Muntik nang maipit si Frodo ngunit nakatakas patungong Mount Doom. Lalong tumaas ang tensyon nang dumating ang mga Ringwrath sakay ng mga Griffon, nagsanhi ng matinding pinsala sa mga tagapagtanggol. Sa loob ng Crack of Doom, nakatayo si Frodo sa gilid, nasa kamay niya ang kapalaran ng buong Middle-earth. Ngunit sa isang nakakagulat na tagpo, nilamon siya ng kapangyarihan ng singsing. Isinuot niya ito at naging invisible. Napansin ito ng mata ni Sauron, at agad niyang ipinadala ang mga Ringwrath papunta sa bundok. Habang nangyayari ito, pinatumba ni Gollum si Sam at hinarap si Frodo. Sa matinding kasakiman, ginamitan niya ng dahas si Frodo para maibalik ang precious niya. Habang tuwang-tuwa si Gollum sa kanyang pagbabalik, biglang sumugod si Frodo sa galit. Nag-agawan sila, parehong nakatayo sa gilid ng bangin. Sa huling sandali, habang yakap ang singsing, nahulog si Gollum sa kumukulong lava, kasama ang singsing. Tuluyan nang nawasak ang kapangyarihan nito. Isang matinding pagsabog ang sumunod. Ang mata ni Sauron ay nagsumigaw ng matinding sakit, ang kanyang tore, ang Barad-dûr, ay gumuho at naglaho sa isang nakakatakot na pagsabog. Ang buong puwersa ni Sauron ay nadurog habang bumibiyak ang lupa sa ilalim nila. Sumabog ang Mount Doom, at napatay ang mga Ringwrath. Habang nakatakas sina Frodo at Sam, naipit sila sa bundok, na palibutan ng lava. Ngunit sa pagkawasak ng Nazgul, tinawag ni Gandalf ang mga higanteng agila. Sa tamang oras, lumipad ang mga ito at iniligtas ang dalawang pagod na habat. Pagkamulat nila, nasa Minas Tirith na sila, ligtas. Masayang nagkita-kita muli ang buong fellowship. Lahat ay nakaligtas sa matinding digmaan ng singsing. Sa lungsod, may kasayahan, ang koronasyon ni Aragorn bilang hari ng kanluran ay naganap. Pinakasalan niya si Arwen, at sa isang napakagandang sandali, nagbigay galang ang lahat sa katapangan at kabayanihan ng mga habat. Pagbalik sa Shire, pinakasalan ni Sam si Rosie Cotton. Ngunit sa kabila ng mga masasayang alaala, hindi pa rin mawala sa puso ni Frodo ang mga pilat ng kanyang naranasan. Isinulat niya ang huling bahagi ng kanyang kwento sa Red Book of Westmarch. Mabigat pa rin sa kanya ang mga sugat ng nakaraan, at napagtanto niyang ang kapayapaang hinahanap niya ay wala na sa Middle-earth, kaya't nagpa siyang lisanin ito. Sumama siya kina Gandalf, Bilbo, Elrond, at Galadriel sa paglalakbay papunta sa Grey Havens. Sa huling tagpo, inabot niya kay Sam ang Red Book, isang pamana upang ipagpatuloy ang kanilang kwento. Habang umaalis ang huling barko, naglayag sila sa tuwid na daan patungo sa walang hanggang kanluran. Sa pinakahuling eksena, naglakad si Sam pabalik sa Bag End, kung saan masaya siyang sinalubong ni Rosie at ng kanilang mga anak. Kung nagustuhan mo ang recap ng trilogy na ito, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.